Isang bukang liwayway. Habang tahimik at madilim pa ang paligid, nagising si Vincent mula sa kanyang pagkakatulog sa tunog ng iyak ng isang sanggol na umaalingaw-ngaw sa bundok. Isinantabi muna niya ang takot na kanyang nararamdaman. Lumabas siya ng kanilang bahay, dala ang kanyang palakol na may isang talim. Ito ay dahil kailangan niyang suriin ang mga bitag na kanilang inihanda, para sa kanilang kaligtasan, sa pananatili nila sa bundok, dahil maraming malalaking hayop din ang nananatili rito. Dahan-dahan siyang lumapit sa lugar, kung saan nanggagaling ang ingay na kanyang narinig. Pagkatapos, ay mabilis niyang binuksan ang pinto ng kwadra. Pero wala ni anuman siyang nakita sa loob, naisip niya na naghahalusinate lamang siya sa kanyang narinig. Dahil naalala niya na hindi na nga pala sila magkakaroon na mabibiyayaan ng anak. 7 taon na silang kasal ng kanyang asawa, pero hindi sila nabiyayaan ng anak. Gayunpaman, wala silang ibang magagawa kundi ang tanggapin na lamang ito. Pero, paano, ang nasambit ni Vincent, napatingin si Vincent sa lalagyan ng mga nakalatag na dayami. Nagulat siya sa kanyang nakita, isang sanggol na may tila 2 buwang gulang ang umiiyak at nakakunot ang noo. Nagmamadaling itinago ni Vincent ang palakol sa kanyang likod. Kinuha niya ang sanggol at kinarga niya ito. Sa sandaling iyon, tumigil sa pag-iyak ang sanggol, at isang ngiti ang namutawi sa mukha nito. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palabas ng kwadra. Sinong nandyan? Sinong nag-iwan dito ng sanggol? Lumabas ka! Buong lakas na sigaw ni Vincent, umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa bundok. Pagkatapos ng ilang sandali na pagtitig sa dilim, bumalik na siya sa kwadra, huminga siya ng malalim. Ang sanggol ay tulog pa rin, marahil dahil sa pagod nito sa pag-iyak. Biglang dumating ang kanyang asawa, tumakbo ito palabas ng kanilang bahay, matapos marinig ang sigaw ni Vincent. Anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Tanong ni Olina sa kanya. Bigla siyang nagulat nang makita niya ang kanyang asawa na nakatayo sa may pinto ng kwadra. Sa halip na sumagot sa tanong ng kanyang asawa, ipinakita niya sa kanyang asawa ang sanggol na tulog na karga niya sa kanyang mga bisig. Nag-alinlangan si Vincent, dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon. Ang ating anak, ang tangi na lamang nasabi ni Vincent sa kanyang asawa. May isang batang lalaki sa lilim ng isang malaking puno na nagbabasa ng aklat. Ang batang ito ay si Shireenei. Ang batang nakita ni Vincent, 12 taon na ang nakalipas. Dahil tapos nang mangolekta si Vincent ng mga kahoy, niyaya na niya si Shireenei para umuwi at kumain. Habang karga ng kanyang ama, nagtanong si Shireenei kung paano gumamit ng magic. Nang marinig iyon, nagulat si Vincent sa tanong ng kanyang anak. Iniisip ni Vincent kung tungkol ba sa magic ang aklat na ibinigay niya sa kanyang anak. Tapos, habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Vincent kay Shireenei na wala itong kinalaman sa magic. Sinabi rin ni Vincent na, kung maaari mong ibagsak ang isang oso, o kung maaari mong mapatamba ang isang puno sa indayog ng palakol, ito ay magic, hindi ba? May 2 bata ang nakakita kay Vincent at Shireenei at sinabing palaging nagbabasa ng libro si Shireenei kahit na palagi nila itong niyayang maglaro. Inisip nila kung palagi bang binabasa ni Shireenei ang malaking aklat na dala-dala nito. Sinabi rin nila na si Shireenei ay maliit at napakahina. Hindi tulad ng kanyang ama na malaki at malakas, at sinasabi ng mga tao na si Shireenei ay napulot lang kung saan. Naisip nila na baka napabayan si Shireenei dahil kakaiba siyang bata. Nagalit ng husto si Vincent pero pilit pa rin niyang pinipigilan ang kanyang sarili. At sa isip niya, paano nila iyon nasasabi sa kanyang anak? Tumingin si Vincent sa kanyang anak na masaya at nakangiti, at sinabing dadalhin niya ito sa lungsod, para bumili ng paborito nitong prutas dahil tinulungan siya ni Shireenei sa trabaho niya ngayong araw. Natuwa si Shireenei sa imbitasyon ng kanyang ama, at hindi na makapaghintay na makarating sa lungsod. Sa sandaling iyon, sinabi ni Vincent sa kanyang isip na humihingi siya ng tawad, sa pagiging hindi mabuting ama kay Shireenei, at kahit ano pa mang sabihin ng sino man, si Shireenei ay kanyang anak.
Narating na nila ang lungsod. Masaya si Shirene na makita ang lungsod dahil hindi pa siya nakakapunta dito. Maraming mga matatanda at bata ang dumaraan, sa mga tindahan ng damit at sa pamilihan ng pagkain. Mukhang masaya ang lahat, nang maglaon, dahil may trabaho pa si Vincent sa ibang lugar. Iniwan muna si Shirene sa Martin's grandfather shop at sinabing dito siya hintayin ni Shirene hanggang sa matapos ang trabaho niya at makabalik ito. Binalaan din ito si Shirene na huwag pumunta sa mga eskinita o lumapit sa mga maharlika. Sinabi ni Shirene na hindi dapat mag-alala ang kanyang ama tungkol dito. At pagkatapos ay umalis na si Vincent sakay sa karwahe ng kabayo. Isinulat ni Shirene ang presyo ng prutas sa isang kahoy na tabla. At pagkatapos ay nakatanggap siya ng papuri mula kay Grandpa Martin dahil marunong siyang magsulat. At sinabi ni Grandpa Martin na hindi na kailangan mag-abala ni Shirene para tulungan siya. Sumagot si Shirene na hindi ito magiging problema, dahil gusto lamang niyang tumulong. Naisip ni Grandpa Martin na ganoon nakatalino si Shirene sa kabila ng kanyang murang edad. Kabaligtaran ng kanyang anak na puro gulo lamang ang ginagawa. Pagkatapos, tinanong ni Shirene si Grandpa Martin kung may alam ito tungkol sa magic. Sumagot naman si Grandpa Martin na wala siyang masyadong alam tungkol sa magic. Pero itinuro niya ang isang gusali at sinabing sa lugar na iyon ay maraming impormasyon tungkol sa magic. Matapos marinig ang sinabi ni Grandpa Martin, ay agad na sumugod si Shirene sa lugar na iyon. Sinabihan ni Grandpa Martin si Shirene na bumalik kaagad pagkatapos. Sagot ni Shirene ay babalik din siya kaagad. Samantala, nang buksan ni Grandpa Martin ang aklat ni Shirene, naalala niya na nagbasa din siya ng ganoong aklat nung bata pa siya. Laking gulat niya nang makita niya ang nilalaman ng aklat. Naalala niya nang tanungin siya ni Shirene ng tungkol sa magic. Habang si Shirene ay nasa aklatan, at gustong kunin ni Shirene ang isang aklat na nasa lalagyan, may isang babae na nagsabi na hindi niya pwedeng hawakan ang libro ng kanyang maruruming kamay. Maari ko bang tingnan saglit ang aklat, sabi ni Shirene sa babae. Sinabi ng babae na ang mga mamahaling aklat ay inilaan lamang para sa mga taong maharlika. Sinabi rin nito na ang mga aklat dito ay hindi katulad ng mga aklat na ibinebenta sa mga mumurahing tindahan. At sinabi pa nito na hindi niya hahayaan na madumihan ni Shirene ang mga aklat. Napaisip si Shirene kung saan nakuha ng kanyang ama ang aklat na ibinigay nito sa kanya. May biglang pumasok na isang matandang lalaki at nagtanong tungkol sa aklat na in-order niya. Landlord pala ang lalaking ito, at sinabi ng babae sa landlord na dumating na ang mga in-order niyang aklat. Pagtingin sa aklat, napansin ni Shirene na ang lahat ng mga aklat ay pare-pareho lamang. At walang gaanong impormasyon, iniisip ni Shirene na mahirap makita ang aklat na hinahanap niya. Sa paglabas niya ng aklatan, nakita niya ang isang lalaki na may dalang maraming aklat. Sinundan ni Shirene ang lalaki na kanyang nakita, at iniisip niya kung ito ba ay isang maharlika, at kung saan nito dadalhin ang mga aklat. Ngunit hindi niya inaasahan, itinapon pala ng lalaki ang mga aklat sa likod ng gusali. Nang makita ito, ay lubos na nagulat si Shirene sa ginawa ng lalaki sa mga aklat. Lalo na at mahal ang mga ito, kinuha ni Shirene ang isa sa mga aklat, at naisip na baka dito nakakuha ang kanyang ama ng aklat. Pagkatapos, nakita niya ang mga maharlika, at habang tinitingnan niya ang mga ito, iniisip niya kung ano ang pagkakaiba ng mga ito sa kanya. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang ama sa kanya, na huwag siyang lalapit sa mga maharlika. Nagsimula siyang mag-isip kung bakit nagagawa ng mga maharlika ang lahat pero siya ay hindi. Habang naglalakad si Shirene, pinigilan siya ng isang security guard at sinabing bawal pumunta dito ang isang batang katulad niya nang nag-iisa. Ipinaliwanag ng guard na ang mga maharlika lamang ang tanging maaaring pumasok sa tarangkahan. Tinanong din ng guard kung saan siya nanggaling at kung nasaan ang kanyang mga magulang. Sa gulat, sinabi ni Shirene na nasa malapit lang ang kanyang mga magulang. Pero,
Sabi naman ng isa pang guard ay medyo kahina-hinala daw si Shiranae dahil hindi ito mukhang residente ng lungsod. Sinabi rin ng isang guard na baka si Shiranae ay mula sa isang ampunan o isang espiya ng mga magnanakaw. Hinawakan ng guard ang damit ni Shiranae at sinabing sumama ito sa kanila. Pero bigla itong nawala, umalis ang mga guard para hanapin siya. Si Shiranae pala ay nakatago sa likod ng mga puno at bulaklak. Nakaalis na kaya sila, ang nasambit ni Shiranae, gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nakatakas siya sa mga guard. Habang tinitingnan ang kanyang maruming damit, sinabi ni Shiranae na tiyak na pagagalitan siya ng kanyang ama kapag nakita nito na marumi ang mga ito. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang sapatos na nahulog dahil sa pagtatangka niyang tumakas kanina. Habang isinusuot ang sapatos, bigla niyang narinig ang usapan sa likod ng pader. Ang narinig niyang usapan ay tungkol sa magic, at sa pag-uusap nila, tila gustong makita ng isa na makapaglabas ng apoy. Nang marinig iyon, inisip ni Shiranae na magic ang tinutukoy ng mga ito. At marahil ang nasa likod ng pader ay isang magic academy. Patuloy na nakinig si Shiranae sa pinag-uusapan ng mga nasa likod ng pader. Narinig niya na sinabi ng headmaster sa kanyang mga estudyante na delikado ang paggamit ng apoy. At sinabi din nito na kapag nasagot nila ang tanong nito ay tuturuan sila nito kung paano gumamit ng magic. Nagulat si Shiranae sa kanyang narinig mula sa likod ng pader. Tinanong din ng headmaster ang kanyang mga estudyante kung ano ang pinakamahalaga sa pag-aaral ng magic. At ang sagot nila ay kaalaman, sipag at may nagsabing kailangan din ng pera. Matapos marinig ng headmaster ang sagot ng kanyang mga estudyante, sinabi nito na walang ni isang tama sa kanilang mga sagot. Sinabi rin nito na ang pinakamahalagang talent sa magic ay insight. Patuloy na nakikinig si Shiranae sa kanilang usapan. Itinanong ng mga estudyante sa headmaster kung ano ang ibig sabihin ng insight. At itinanong naman ng headmaster sa mga estudyante kung alam nila ang sagot sa 1+1. Sumagot naman ang mga estudyante ng 2, nagtanong ang headmaster kung sino ang makakapagpaliwanag kung bakit 2 ang sagot. Pero nag-isip sila kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos, sinabi ng headmaster na ang kanilang kakaibang nararamdaman ay tinatawag na insight. Ipinaliwanag din ng headmaster na noong unang panahon, hindi alam ng mga tao kung ano ang sagot sa 1+1. At ang mga iskolar ay nagsumikap para mapatunayan ito. Ngunit sa kabila ng kakulangan ng konkreto at malinaw na ebidensya, inisip na lamang ng lahat na ang sagot sa 1+1 ay 2. Ito ay isang batas na umiiral sa mundong ito, at iyon ay dahilan kung bakit hindi kailangang matutunan ito upang tanggapin ang mga konsepto. Sinabi rin ng headmaster na ang magic ay isang batas na itinatag mula noon pa man. Dahil maari itong matanggap at medame sa pamamagitan ng insight, at ang insight ay mas tama kaysa sa kaalaman at mas mabilis kaysa sa kasipagan. Namangha ang mga estudyante, sabi ng headmaster, na paghusayan nila ang kanilang mga talento upang sila ay maging isang salamangkero. Inisip ni Shiranae kung darating kaya sa kanya ang pagkakataon na maging isang salamangkero. Biglang sabi ng headmaster, batang nakatayo sa likod ng pader, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Laking gulat ni Shiranae, dahil hindi niya inaasahan na alam ng headmaster na siya ay nakatayo sa likod ng pader. Sabi ni Shiranae, kailangan daw ba niyang tumakbo o sumagot? Hindi alam ni Shiranae kung ano ang kanyang gagawin. Biglang may pumasok sa isip ni Shiranae, kung hindi ako aakyat sa pader na ito ngayon, pagsisisihan ko ito habang buhay. Pag-akyat niya sa pader, nagulat siya sa kanyang nakita, napakaganda ng lugar na ito. Nakita niya ang isang matanda at ang mga bata dito. Sabi ng matanda sa kanya, nagpunta ka ba para samahan ako dito? At ang matandang ito pala ang headmaster ng Alpis Magic Academy. Nang marinig ni Shiranae ang sinabi ng headmaster, walang pag-aalinlangan na tumalon si Shiranae sa loob. Tumalon si Shiranae mula sa itaas ng pader, at pagbaba niya, bigla siyang pinaalis ng mga estudyante, dahil hindi daw siya isang maharlika. At sinabing si Shiranae daw ay isang karaniwang tao lamang.
Natakot si Shiranae dahil pinapaalis siya ng mga ito. Pero, sinabi ng headmaster kay Shiranae na maaari itong lumapit sa kanila. At itinanong dito kung alin daw ba sa mga sinabi nito ang nakapagbigay interes kay Shiranae para tumawid mula sa kabila ng pader. Sumagot naman si Shiranae at sinabing gusto niyang makakita ng magic. Tinanong ulit siya ng headmaster kung hindi pa ba daw ito nakakakita ng magic. Sumagot muli si Shiranae at sinabing sa aklat lamang daw niya nababasa ang tungkol sa magic, at hindi pa siya kailanman nakakakita nito. Sinabi ng mga estudyante na sinungaling daw si Shiranae dahil hindi daw nakakapagbasa ng aklat ang mga karaniwang tao. Tumungo si Shiranae, at nakiusap siya na ipakita sa kanya ang kahit anong uri ng magic. Sinabi ng headmaster na walang anumang problema, at hayaan ng mga ito na ipakita niya ang magic ng hangin sa kanila. Masaya ang mga estudyante sa kanilang narinig, habang si Shiranae naman ay nagtataka. Biglang dumating ang napakalakas na hangin, at lahat sila ay nadala nito paitaas. Masaya ang mga estudyante, at nagsigawan silang lahat. Biglang humina ang hangin at unti-unti silang lahat nahulog pababa. Takot na takot si Shiranae dahil babagsak siya pababa ng lupa. Pero, nagulat siya nang makita na hindi siya lumapat sa lupa. Tumawa ang headmaster at sinabing ito ay isang magic. Nagtaka si Shiranae at nagtanong kung alin dito ang magic. Sinabi din ni Shiranae na hindi niya naiintindihan ang mga nangyari at nagtanong sa headmaster na pwede daw ba niyang ipaliwanag ito. Nagalit ang mga estudyante at sinabi na si Shiranae daw ay walang galang sa headmaster. Dahil kahit ang ibang mga teachers ay hindi ito nagagawa sa headmaster. Tumahimik si Shiranae at naghintay ng sagot mula sa headmaster. Sinabi ng headmaster na magbibigay siya ng isang komplikadong halimbawa. Ang magic ang isang bagay na higit pa sa logic, paliwanag ng headmaster. Sa madaling salita, ito ay isang mental na aktibidad na nagtutuklas sa katotohanan ng isang kababalaghan. Sinabi ni Shiranae na hindi ito isang makatuwirang kababalaghan, pero ito ay ginagawang mas malapit sa katotohanan. At itinanong naman ng headmaster kay Shiranae kung ito daw ba ay nakasulat sa aklat. Sumagot si Shiranae ng hindi, pero nakita niya ang pagkakapareho nito sa mga nakasulat sa aklat. Maraming sikat na tao na nung una ay pinagtatawanan ito dahil hindi ito normal, ngunit kalaunan ay tinanggap din nila ito, dagdag pa ni Shiranae. Ngumiti ang headmaster at sinabi sa isip niya na ang katotohanan ay nakatago sa hindi pangkaraniwan. Nagtanong naman si Shiranae sa headmaster kung ano daw ba ang dapat niyang gawin para matuto ng magic. Sinabi ng headmaster na si Shiranae ay isang matalinong bata dahil gusto nitong magsaliksik ng mag-isa sa pamamagitan ng pangungulekta ng mga tamang impormasyon kahit mahirap ito. Iniisip ng headmaster kung magagawa daw ba kaya ito ni Shiranae, dahil sa kasamaang palad ay isa lamang itong karaniwang tao. Sa halip na ipaliwanag ko ito, mas mabuting ipakita ko na lamang ito sa iyo, sabi ng headmaster sa kanya. Tinawag ng headmaster ang isa sa kanyang mga estudyante, si Shaman. At sinabing buksan ni Shaman ang spirit zone, sinang-ayunan naman ni Shaman ang sinabi sa kanya ng headmaster. Nang marinig ito ni Shiranae, bigla siyang nakaramdam ng pagkalito. At sinabi ni Shaman na nabuksan na niya ang spirit zone. At pagkatapos, itinanong naman ng headmaster kay Shaman kung ilan ang mga baryang nasa kanyang kamay. Sumagot naman si Shaman ng 6, ipinakita ng headmaster na 6 nga ang mga barya na nasa kanyang kamay at tama ang sagot ni Shaman. Nakaramdam muli ng pagkalito si Shiranae dahil tama ang sagot ni Shaman. Ipinaliwanag ng headmaster na, kapag ang isang salamangkero ay nakafocus, nagiging sensitibo ang isip nito upang maramdaman ang lahat ng nasa paligid. At ayon pa sa headmaster kapag ang isang salamangkero ay nakafocus kaya din nitong bilangin ang mga dahon ng puno sa buong paligid. At ayon din sa headmaster, ito ay isang sensitibong pag-iisip, at ito ay tinatawag na spirit zone. At dito, ang isang salamangkero ay maaaring makaramdam ng anumang impormasyon na hindi ginagamit ang pisikal na pandama, at para makagawa ng mga kababalaghan. Tapos,
Naiisip ni Shirene na sa spirit zone, mararamdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya. At sinabing posible daw ba kayang siya ay maging isang salamangkero din. Sinabi ng headmaster na kahit sino man ay maaaring maging isang salamangkero. At sinabi din ito kay Shirene na magsanay siya sa isang tahimik na lugar. At ang unang hakbang ay kailangang maramdaman ni Shirene ang kanyang sarili. Kahit sino ay kayang gawin ito, ngunit hindi lahat ay kayang gawin ito, dagdag pa ng headmaster. Sinabi din ito kay Shirene na kapag matagumpay niyang nagawa ito, magagawa na niyang basahin ang buong mundo. Nagtanong siya kay Shirene kung naintindihan daw ba nito lahat ng kanyang mga sinabi. Sinabi ni Shirene na kapag hindi niya naramdaman ang kanyang sarili, imposibleng mabura din daw niya ito. At sa isip ng headmaster, patuloy niyang ikinagugulat ang galing ni Shirene. Sinabi din ito kay Shirene na pwede nito itong subukang gawin. At kapag hindi niya nabuksan ang spirit zone, hindi ito kailanman makakagawa ng magic. Ipinikit ni Shirene ang kanyang mga mata at sinubukang ramdamin ang kanyang sarili. Nagsisimula na niyang maramdaman ang kanyang sarili. Una niyang naramdaman ang kanyang utak, naisip niya na ang pakiramdam at realidad na kanyang nararamdaman ay hindi hihigit sa nilalaman ng kanyang utak. Sa halip na ipaliwanag ito, dinaman niya ito, at isa-isa niyang binura ang kanyang mga nararamdaman. Nararamdaman din niya na mas nagiging sensitibo ang kanyang presensya, ngunit ang kanyang pag-iisip lamang ang may iwan. Binuksan ni Shirene ang kanyang mga mata, nagtanong ang headmaster kung ano ang kanyang naramdaman. Sinabi ni Shirene na nakarinig siya ng mga iba't ibang tunog na nagmula sa kung saan-saan. Tumawa ang mga estudyante at sinabi nila na buhay si Shirene kaya natural lamang na nakakarinig ito ng mga iba't ibang tunog. Iniisip ng headmaster na hindi nagawa ni Shirene ang mga iniisip niya. At ayon pa sa kanya, ang lahat ng nangyayari sa spirit world ay nasa kabilang dimensyon. Hinawakan niya ang ulo ni Shirene at sinabing magaling ang ginawa ni Shirene. Sinabi din niya na kung mas mag-e-ensayo pa daw si Shirene, maaring mas marami pa daw itong tunog na marinig. Sinabi na ng headmaster sa kanyang mga estudyante na tapos na ang kanilang pag-aaral, at oras na para bumalik sila sa eskwelahan. Habang naglalakad palayo, iniisip ng headmaster na si Shirene ay isang talentadong bata. Iniisip din nito na kung si Shirene ay naging isang maharlika at sinanay mula sa murang edad, hindi imposibleng maging kagaya din ito ng kanyang mga estudyante. Umakyat na muli si Shirene sa pader para makabalik sa lungsod. At nang makababa siya ng pader, sinabi niya na gumana ito, at talagang nakapasok siya sa spirit zone. Na kung saan, naramdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya. At nakarinig siya ng mga tunog na nagmumula sa kung saan-saan. Nang mga oras na iyon, hindi siya makapag-isip ng paraan para maipahayag ito. Dahil naramdaman niya na parang pinupunit at naghihiwa-hiwalay ang kanyang katawan at parang kakalat ito. At naramdaman din niya na siya mismo ang mundo, naaalala pa din niya sa kanyang isip ang pakiramdam ng nasa spirit zone at pakiramdam ng walang katapusan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumakbo siya ng mabilis. At sinabing saglit lang siya nakatakas sa kanyang katawan at naging walang katapusan. Hindi nagtagal, siya ay nadapa at nabangga niya ang isang lalaki. Napatingin siya sa lalaki at sa mga kasama nito, humingi siya ng tawad sa lalaking nabangga niya. Ngunit, ang lalaking nabangga niya ay hindi natuwa at pinagalitan siya nito. At sinabi nito na nawawala daw ba sa kanyang sarili si Shirene. Kung may nabangga ka, hindi ba dapat ay magbigay ka ng kabayaran para dito, dagdag pa ng lalaki. I'm sorry. Ang sabi ni Shirene sa lalaki, sumagot ulit ang lalaki at sinabing sa tingin daw ba ni Shirene ay sapat na ang sorry. At itinanong nito kay Shirene kung parte daw ba ito ng Wolfgang. Ikaw ba ang taong ipinadala ng Wolfgang para patayin ako, sabi ng lalaki kay Shirene. Pinabulaanan na lamang ni Shirene ang sinabi ng lalaki sa kanya. Biglang may nagsalitang isang babae at sinabing anong ginagawa ninyo at may nangyayaring kaguluhan dito. Lumingon silang lahat sa babaeng nagsalita,
at nakita nila si Miss Amy. At sa isip ni Shireenay, si Miss Amy ay kanyang tagapagligtas at ito kaya ba ay isa ding maharlika. Dahil ang suot nitong mga kasuotan ay katulad din ng mga kasuotan ng mga maharlikang kanyang nakita. Sinabi ng lalaki na siya ay sinubukang patayin ni Shireenay at tinuturuan lang niya ito ng leksyon. Hindi totoo iyon, siya ay aksidenteng nabangga ko lamang, pagtatanggol ni Shireenay sa kanyang sarili. Nang marinig iyon ng lalaki, agad niyang sinipa si Shireenay at sinabing tumigil ka. Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa mga sinasabi mo? Nasaktan si Shireenay, at humihingi ang lalaki ng kabayaran sa insidenteng nangyari. Itinanong ng lalaki kung nasaan daw ba ang kanyang ina at sinabing tawagin ito. Tumingin si Shireenay na galit sa mga lalaki at naging kulay asol ang kanyang mga mata. Agad na sinipa muli ng lalaki si Shireenay, pinagtulungang saktan ng lalaki at ng mga kasama nito si Shireenay. Magsitigil kayo, papatayin ninyo ba siya? Pasigaw na sabi ni Miss Amy. Nilapitan ni Miss Amy si Shireenay at itinanong kung okay lang daw ba ito. Wala naman akong ginagawa sa kanila, sabi ni Shireenay. At biglang napaiyak si Shireenay, lumingon si Miss Amy sa mga lalaki at sinabing itigil na nila ito at itinanong kung masaya na daw ba ang mga ito sa kanilang ginawa. Sinabi din nila kay Miss Amy na si Shireenay ay isang karaniwang tao lamang at nais nila itong bugbugin at pagkatapos ay ibebenta nila ito sa ibang lugar kaya wala itong dapat ipag-alala. Nagulat si Shireenay sa kanyang narinig, at nang dahil sa takot ay biglang natawag niya sa kanyang isip ang kanyang ama at ina. Biglang napaisip si Miss Amy, at sinabi nitong dapat si Shireenay ay nasa tamang kondisyon at kailangan nilang patunayan ito. Tiningnan ng mga lalaki si Shireenay at sinabing tanggalin nito ang kanyang damit. At kapag hindi niya ito ginawa ay masasaktan ulit siya. Nang makita ito ni Miss Amy hindi niya naiintindihan ang ginagawa ng mga ito kay Shireenay. At sinabing ang mukha lamang ni Shireenay ang tanging gusto niyang makita. At nais din niya itong pakawalan pagkatapos ng kaunting pang-aapi sa kanya. Nang sandaling iyon natatakot si Miss Amy na mawala si Shireenay sa kanyang sarili. Pagkatapos ay isang nakakatakot na itsura ang lumitaw sa mukha ni Shireenay. Agad na nagsigawan ang mga lalaki at nabolabog din ang mga hayop. Nabuksan na pala ni Shireenay ang spirit zone, sobra siyang nagulat at naging sensitibo sa mga karahasang naranasan niya sa unang pagkakataon. Nang sandaling iyon, parang huminto sandali ang oras at naramdaman ni Shireenay ang lahat ng nasa kanyang paligid. Biglang nakita ni Shireenay ang kanyang mga alaala noong ipinakita at itinuro sa kanya ng headmaster ang magic ng hangin sa loob ng bakuran ng Magic Academy. Pagkatapos, lahat ng mga alaala at impormasyon ay pumasok sa kanyang isip. Hinawakan siya ng lalaking nanakit sa kanya kanina at sinabing bingi ka ba, sa tingin mo ba ay nagbibiro ako sa iyo? Napansin ni Miss Amy na wala sa sarili si Shireenay dahil may kakaiba sa titig nito at sinabi niyang tigilan na nila si Shireenay. Biglang tumalsik pa ay taas lahat ang mga lalaki. Hindi sinasadyang nagamit na pala ni Shireenay ang magic na nakita niya sa kanyang memorya. Nang marinig niya ang mga hiyawan biglang nagbalik sa kanyang kamalayan si Shireenay. At nagulat siya sa kanyang nakita, unti-unting nahulog ang mga lalaki paibaba. At nagsigawan sila dahil sa sakit ng katawan pagkatapos mahulog galing sa itaas. Ang iba ay bali ang binti, bali ang braso at meron ding namatay. Hindi akalain ni Shireenay na makakagawa siya ng ganoong kalaking gulo. Nang makita ito, nagtanong si Miss Amy kung sino ba talaga si Shireenay at paano na ang isang karaniwang tao ay natuto ng magic. Biglang dumating ang mga guards dahil nakarinig ang mga ito ng sigawan sa lugar. At nang makita ang mga ito, biglang tumakas si Miss Amy sa pamamagitan ng pagtalon sa itaas ng building. Nagulat naman si Shireenay sa kanyang nakita at nagtaka kung paano ito nagawa ni Miss Amy. Nang lalapitan na sana siya ng mga guard, lumingon si Shireenay sa kanyang likuran at tiningnan ang mga lalaki at naisip na walang sino man ang maniniwala sa kanya. Bigla siyang tumakbo ng mabilis palayo at inisip niya ang kanyang ama. Sa isang mansyon na pagmamay-ari ng Carmy's family.
Masama ang loob ni Amy dahil natalo ang mga lalaki ng isang bata lamang. Pagkatapos, tinanong siya ng isang lalaki kung bakit maaga siyang umuwi, at itinanong din nito kung tumakas na naman daw ba si Amy sa eskwelahan. Ang lalaking ito pala ay si Carmis Shakora, ang head ng Carmis family. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama, sinabi ni Amy na naiinip na siya sa kanyang pag-aaral dahil walang nagkaka-interes sa kanya. Natutunan ko na ang dapat kong matutunan at hindi ito masaya, dagdag pa ni Amy. Itinanong naman ng kanyang ama, kung kailan daw ba kaya magmamature si Amy. Kahit na henyo ka, kung pabaya ka naman, mawawala ka sa tamang landas balang araw, sabi pa ng kanyang ama sa kanya. Nang marinig ang sinabi ng kanyang ama, bigla siyang napatahimik. Naguluhan naman ang kanyang ama dahil hindi naman siya ganito kumilos. Tumingin si Amy sa kanyang ama at nagtanong, "Dad, may kilala ka bang nagtatrabaho sa Magic Academy? Pwede mo ba akong ipakilala sa kanila?" Sa kabukiran, kung saan naroroon ang bahay ni na Shireenay, may boses na tumatawag kay Shireenay. Ito ang kanyang ama na si Vincent. Hinahanap pala nito si Shireenay. Sinabi ni Olina na nagpunta daw si Shireenay sa kakahuyan para kumuha ng mga kahoy. "Ano, pumunta siya kahit umuulan pa ng nyebe?" tanong ni Vincent kay Olina. "Hahanapin ko siya." Dagdag pa ni Vincent. Naisip ni Vincent na noong dinala niya sa lungsod si Shireenay ay muntik na itong mawala. At noong panahon na iyon, nang makita niya noon si Shireenay, iniisip niya na ano kaya ang nangyari sa kanyang anak. Ang tanging nasabi sa kanya noon ni Shireenay ay muntik na siyang mawala habang ito ay umiiyak. Habang nasa kakahuyan, seryosong nagpuputol ng puno si Shireenay. Naisip niya ang magic na nagawa niya noon sa mga lalaki sa lungsod. Naisip din niya na pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na niya nagamit ang ganoong klase ng magic. Ang magic ay matagumpay niyang nagawa noon nang hindi niya namamalayan dahil wala siyang kaalam-alam tungkol dito. At nakapasok din siya sa spirit zone. Kapag siya ay nasa spirit zone, nararamdaman niya ang lahat ng nasa paligid niya, at mas nagiging sensitibo ang kanyang pandama. Nang mga oras na iyon, ramdam na ramdam niya ang bawat piraso ng malaking puno sa harapan niya. Di nagtagal, nakita niya ang gitna ng puno na tila kumikinang at sa pagkakataong iyon ay nararamdaman niya ito. Itinaga niya ang kanyang hawak na palakol sa parte ng puno na nakita niyang kumikinang. At nawasak agad ang puno sa isang taga lamang. Pagkatapos niyang mawasak ang puno, naisip niya na ang kanyang ginawa ay isang magic dahil naalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama noon. Sa kabilang banda, aksidenteng nakita ni Vincent ang pangyayari mula sa likod ng puno at laking gulat niya sa ginawa ni Shireenay noong mga oras na iyon. "Isang kulog ba ang nakita ko?" agad na sabi ni Vincent. Pagkatapos noon, patuloy pa din niyang pinagmamasdan ang ginawa ng kanyang anak. Habang nagpuputol ng puno, nasambit ni Shireenay na ito ang unang pagkakataon na matagumpay niyang nagawa ito, sa daang beses na pumutol siya ng mga puno. Napaiyak si Vincent nang makita ang kakaibang talento ng kanyang anak. Naisip ni Shireenay ng sandaling iyon, hindi niya kailangan ng pagkakataon, ngunit ang kailangan niya ay matibay na kaalaman. Bukas, at sa susunod pang mga araw ay uulitin niya ito ng walang katapusan. Pagkalipas ng 3 taon, si Shireenay ay 15 taong gulang na, at may magandang pangangatawan. Noong sandaling iyon, sinusubukan ni Shireenay na putulin ang puno gamit ang spirit zone, katulad ng kanyang ginawa 3 taon na ang nakakalipas. Habang pinuputol ang puno sa kanyang harapan, sinabi ni Shireenay sa kanyang isipan na hindi niya ito nakita sa kanyang mga mata kundi ay sa pamamagitan ng pakiramdam. Agad na nagkaroon ng tunog na parang kulog na animoy kidlat matapos iwagayway ni Shireenay ang kanyang palakol. Pagkatapos ay naisip niya na magpahinga muna at umuwi na ng kanilang bahay at napagtanto niya na halos 5 oras na siyang nagsasanay. Nang pumasok siya sa spirit zone, naramdaman ni Shireenay na parang naging isa siya sa kalikasan. Ang indayog ng mga talahib, ang galaw ng mga uod, ang tunog ng mga puno na sumisipsip ng kahalumigmigan kasama ang mga ugat nito.
Kahit 5 oras ay hindi sapat para maramdaman ang lahat ng mga ito. Tapos naalala niya ang sinabi ng headmaster na, kung posible lamang, ang ibang mundo ay magbubukas. Ibang mundo, ito ay isang angkop na paglalarawan. Nagdesisyon na si Shirene na umuwi na sa bahay habang may daladalang ilang piraso ng kahoy. Nang makauwi, nakakita siya ng mga puting kabayo sa kanilang bakuran, at isang magarang karwahe, at naisip niya kung meron daw ba kaya silang bisita. Pagpasok ng kanilang bahay, nakita niya ang kanyang ama at ina na kausap ang kanilang bisita. Dumating ka na pala, halika at bumati ka sa ating bisita, sabi ng kanyang ama sa kanya. Ito ay si Temuran, ang mayordomo ng Ogent family, ikinagagalak kitang makilala, ang sabi ni Temuran sa kanya. Tumungo si Shirene at nagpakilala sa kanilang bisita. Narito ako para makita ka, sabi ulit sa kanya ni Temuran. Ang Ogent family ay padalawas sa pinakamataas na maharlika. Naisip niya na bakit ang isang taong nagtatrabaho sa kanila ay nagpunta para makita siya. Biglang hinawakan ni Temuran ang kanyang baba at nagtanong sa kanya kung marunong na daw ba siyang magbasa. Medyo nakakabasa ako ng kaunti, simula pa nung bata pa ako, sagot ni Shirene kay Temuran. Iniikot ni Temuran si Shirene, anong ginagawa mo sa akin? Tanong ni Shirene kay Temuran. Mukhang maganda ang iyong reputasyon, anak ka ng isang mangangahoy pero marunong kang magbasa, at isa kang magaling na bata, sabi ni Temuran kay Shirene. Nais mo bang magtrabaho para sa Ogent family? Dagdag pa ni Temuran. Nagulat si Shirene sa sinabi sa kanya ni Temuran, ipinaliwanag ni Temuran na inililipat nila ang mga aklat patungo sa malaking aklatan mula sa bahay ng Ogent family. 10,000 aklat ang kailangan nilang ilipat, at may ilang mahahalagang aklat ang kailangang kolektahin. Sinabi din ni Temuran na ang kanilang paglilipat ay tatagal ng 2 taon at ang paglilipat naman ay gagawin ng iba. Ngunit ang pagpili ng mga aklat ay gagawin naman nila ni Shirene. Naisip ni Shirene, na kung ito ay ang aklatan sa bahay ng Ogent family, siguradong ito ay puno ng mahahalagang kaalaman tungkol sa mga salamangka. Sinabi ni Temuran na tanging ang pamilya lamang ni Shirene ang nakakaalam sa kanilang gagawin, at kapag may kahit isang aklat ang makalabas, o kung may kumalat man na balita tungkol dito, si Shirene at ang kanyang pamilya ay mamamatay. Habang nakatingin sa kanyang mga magulang, napagtanto ni Shirene na kaya malungkot ang mukha ng kanyang mga magulang ay dahil sa mga sinabi ni Temuran. At sinabi ni Temuran sa kanila na bibigyan sila ng Ogent family ng malaking pera. Ito ay isang halaga na hindi mo kailanman makukuha sa pamamagitan lamang ng pangangahoy, sabi ni Temuran kay Vincent. Sumigaw si Vincent at sinabing hindi niya tinatanggap ang kahilingan ni Temuran ng dahil sa pera. Sinabi din ni Vincent ay ang gusto lamang niya ay matupad ni Shirene ang kanyang mga pangarap. Tumawa si Temuran, at sinabi kay Vincent na, ano sa tingin mo ang magiging career ng inyong anak? Huwag ka nang mangarap. Kung hindi mo ito ginagawa para sa pera, bakit sinabi mong gamitin ko ang iyong anak? Dagdag pa ni Temuran. Dahil sinabi mo na marunong magbasa si Shirene, matutupad niya ang kanyang mga pangarap, sagot ni Vincent kay Temuran. Siyempre, kailangan kong sabihin iyon. Kahit na marunong siyang magbasa, hindi ko siya palagi mababantayan, sabi ulit ni Temuran kay Vincent. Tinanong din nito si Vincent kung nagsasabi daw ba ito ng totoo kay Shirene. Naalala ni Vincent ang pagkabata ni Shirene, itinuro ni Olina kay Shirene ang ilang salita para lamang sa kasiyahan nito. Ngunit pagkaraan ng 6 na taong gulang niya, nagsimula na siyang magbasa ng mga aklat para matuto. Mukha siyang mabait, at higit sa lahat, siya ay matalino. Iniisip ni Vincent na may dugong maharlika daw ba kaya si Shirene. At naisip niya, kung si Shirene lamang ay lumaki sa isang marangal na pamilya, ay maaari itong makapag-aral. Sa isip niya, sinabi niya na hindi siya dapat nag-iisip ng ganon, dahil ang mahalaga ay si Shirene ay kanyang anak. Tama lang na ang anak ng mangangahoy ay matutong magtrabaho sa kabundukan.
Pero natatakot siya na magtrabaho si Shiranae sa bundok. Binalika ni Vincent ang nangyari noong pumunta siya kay Temuran para kausapin ito. Lumuhad siya sa harapan ni Temuran, at nakiusap ito na gamitin ni Temuran ang kanyang anak. Bata pa siya ay nagbabasa na siya ng aklat, at siya ay isang matalinong bata din. Maaari mo ba siyang hayaan na magbasa ng aklat? Pakiusap ni Vincent kay Temuran. Hindi ko kailangan ng pera mo, kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na ako lumapit para makiusap sa'yo. Lumayas ka ngayon dito sa bahay ko, pasiga na sabi ni Vincent kay Temuran. Ang lakas ng loob mo para insultuhin ang pamilya ko, para lang sa maliit na halaga. Tumalikod na si Temuran para umalis na sabi niya sa kanyang isip na wala na siyang magagawa, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi. Ama, gagawin ko po, biglang sabi ni Shiranae sa kanyang ama. Nagulat si Vincent sa sinabi ng kanyang anak, sigurado ka ba, wala akong intensyong takutin ka. Sabi ni Temuran kay Shiranae. Pero, kapag nagkaroon ka ng kahit maliit na pagkakamali, maaaring magdulot ito ng kamatayan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ayos lang, hayaan mo akong gawin ito, sagot ni Shiranae kay Temuran. Hindi ko ito ilalabas, at kung may pagkakamali man ay hindi kita masisisi. Kung iyan ang gusto mo, babalik ako makalipas ang 1 linggo para sunduin ka. Kung magbabago pa ang iyong isip ay okay lang naman na tumanggi. Ngunit sa sandaling makarating ka na sa bahay, hindi ka na makakaalis hanggang sa matapos mo ang iyong mga trabaho, sagot ni Temuran kay Shiranae. Sinabi ni Vincent kay Shiranae na bakit daw nito tinanggap ang ganoong trabaho, kailangan daw lang nila ng isang tao para mamatay para sa kanila. Tumanggi ka, pagkakamali ko ito, at ito ay aking responsibilidad, dagdag pa ni Vincent. Ama, salamat po sa pagbibigay sa akin ng isang napakalaking regalo, sabi ni Shiranae sa kanyang ama, habang nakangiti at may kaunting luha sa kanyang mga mata. Napaiyak si Vincent sa sinabi ng kanyang anak sa kanya. Niyakap niya si Shiranae at sinabing, "Huwag kang mag-alala anak. Sinong magsasabing hindi kita kayang protektahan, mag-iingat ka. Sisiguraduhin kong hindi nila magagawang saktan ang pamilya ko." Napaiyak si Olina dahil sa kanyang mga narinig at nasaksihan. At naisip niya na napalaki niya ng maayos si Shiranae. Patuloy na umiiyak si Shiranae. Yakap ang kanyang ama. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang mga tagapagsilbi ng Ogent family para sunduin si Shiranae. Pinapirma nila si Vincent sa dala-dala nilang kontrata para sa pagtatrabaho ni Shiranae sa kanila. Habang hawak ni Vincent ang kontrata, ay bigla itong lumipad. Kailangan na nating umalis, sabi ng isang tagapagsilbi. Pinasakay na nila si Shiranae sa isang magarang karwahe dala-dala ang mga gamit nito. Pagkasakay nila, ay agad na din silang umalis, habang nakaupo sa loob ng sasakyan. Malungkot si Shiranae dahil iniwan niya ang kanyang ama at ina. Pagkatapos ay sinubukan niyang buksan ang spirit zone, at naramdaman niyang umiiyak ang kanyang mga magulang dahil sa kanyang pag-alis. Nakumbinsi ni Shiranae ang kanyang sarili na ipagpatuloy ang lakas ng kanyang loob, dahil ang pagkakataong ito ay minsan lamang sa kanyang buhay. Naisip din niya na, kaya daw ba kaya niyang mabuhay ng ligtas sa loob ng 2 taon. Patuloy silang naglakbay patungo sa kanilang pupuntahan. Ang bahay ng Ogent family ay matatagpuan sa lungsod ng Chris sa kaharian ng Thormia. Sila ay isang pamilya ng mga mandirigma na naghuhubog ng mga tao para maging isang eskrimador. Ang head ng Ogent family ay isang third-class na eskrimador. At ang kasalukuyang head ng pamilya, ay isang 4th class na mandirigma. Sa madaling salita, sila ang may kontrol sa puwersa ng kapangyarihan sa buong lungsod, paliwanag ng isang tagapagsilbi kay Shiranae. Narating na nila ang bahay ng Ogent family, namangha si Shiranae sa kanyang nakita. Napakaganda ng bahay ng mga ito, bumaba na sila sa karwahe. Natatakot ka na ba? Ang pamilyang ito ay puro halimaw, sabi ng isang tagapagsilbi kay Shiranae. Bantayan mo ang iyong mga salita, kung ayaw mong mapugutan ng ulo, sabi naman ng isa pang tagasilbi sa kanya.
habang naglalakad papasok, at habang pinagmamasdan ang paligid. Nagsisimula na niyang maramdaman ang katotohanan. Ipinapakilala nila kay Shiranae ang bawat parte ng lugar na kanilang nadadaanan. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, narating na nila ang lugar kung saan mamamalagi si Shiranae. Pagkapasok ni Shiranae sa loob ay nakita niya doon sa loob si Temuran. "Nariyan ka na pala," sabi nito kay Shiranae, "sumunod ka sa akin at ipapakita at ipapaliwanag ko sa iyo ang iyong mga gagawin." "Gagawin ko ang aking makakaya," sabi naman ni Shiranae dito. Pagkarating nila sa lugar, agad silang pumasok sa loob nito. Namangha siya sa kanyang nakita, ito ay ang Ogent Family Library. Napakalaki nito at napakaraming aklat ang nakalagay dito. Ang mga aklat na ito ay kailangang ilipat sa bagong aklatan. At ang kailangan mong gawin ay ayusin ang mga ito. Bibigyan kita ng mga listahan bawat linggo, kailangan mong hanapin at pagsamasamahin ang mga ito. Ang trabaho ay magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos ng alas 6 ng gabi. Maliban doon, malaya kang gawin ang anuman, ngunit bawal kang lumabas dito. At hindi pa pwede pumasok sa mansyon kung walang nag-uutos sa iyo. May iniabot din itong mga papel kay Shiranae at sinabing dito daw sa papel nakasulat ang mga alituntuning dapat sundin ni Shiranae. "Meron ka pa bang tanong?" paliwanag sa kanya ni Temuran. Naisip ni Shiranae na sulit na itaya niya ang kanyang buhay. At sumagot siya, "Kailan ako magsisimula?" Sinabi naman ito kay Shiranae na bukas. Kinabukasan, handa na si Shiranae para magsimula sa kanyang trabaho. Habang binabasa ang mga nakasulat sa papel, naisip niya kung bakit isang tao lamang ang dapat mag-ayos ng mga aklat. Kailangang pare-pareho ang pagkakategorya sa mga ito. Halimbawa, kapag siya ay magkakategorya ng aklat na may pinamagatang History of Swordsmanship, ito ay makakategorya sa kasaysayan o sa kasanayan sa espada depende sa taong magbabasa nito. Isang bagay pa ang kanyang natutunan sa pagbuo ng sistema para sa pagkakategorya ay ang lahat ng kaalaman ay konektado. Ang pundasyon na nagkokonekta sa lahat ay ang pinagmulan. Ang kaalaman ay nakasalansan sa isang linya na tinatawag na kasaysayan. Ang kasaysayan ay tunay na sandigan ng kaalaman, ang pagbuo ng kanyang kaalaman sa kasaysayan bago pa man ay lubos na magpapaikli sa oras na kinakailangan upang palakasin ang iba pang larangan ng kaalaman. Sa 10,000 aklat, 850 ang tungkol sa kasaysayan. Babasahin niyang lahat ito sa loob ng 2 taon para maabot niya ang kanyang pangarap na maging isang salamangkero. Biglang may narinig na tunog si Shiranae. Inisip niya na baka ito ay si Temuran. Agad na isinara ni Shiranae ang aklat na kanyang binabasa. Hindi siya pwedeng makitang nagbabasa ng aklat hanggat hindi ito sinasabi sa kanya. Tiningnan ni Temuran ang listahan ng kanyang ginawa. Sinabi nitong magaling daw ang ginawa ni Shiranae, at nagtanong ito kung nagtrabaho daw ba si Shiranae ng lampas na sa oras. "Tama ka." Ang sagot ni Shiranae, tumalikod na si Temuran, pero bago ito umalis. Sinabi nito kay Shiranae na, malayo pa ang kanyang lalakbayin kaya, pangalagaan nito ang kanyang sarili, dahil nasa kanya lahat ang responsibilidad. "Tatandaan ko iyon." Ang sagot ni Shiranae, humarap muli sa kanya si Temuran. At naisip ni Shiranae na baka nalaman nito na kaya siya ay lumampas sa oras ay dahil siya ay nagbasa ng mga aklat. Tinanggal ni Temuran ang dumi sa balikat ni Shiranae at sinabing, hindi lamang ang mga trabahador ang pumupunta sa aklatan na ito, minsan ay pumupunta din dito ang family head at ang ibang miyembro ng pamilya. Kaya huwag mong hayaan ang bumaba ang dignidad ng pamilya nang dahil lamang sa iyong pagpapabaya sa iyong itsura. At gawan nito ng paraan ang kanyang mahabang buhok. "Sige, gagawin ko," ang sagot ni Shiranae kay Temuran. Umalis na si Temuran at nagpaalam na din sa kanya si Shiranae. Nakahinga ng maluwag si Shiranae dahil inakala niya na mapapag-alitan siya ni Temuran sa kanyang ginawa. Ipinagpatuloy ni Shiranae ang kanyang ginagawa, naisip niya na kailangan niyang mag-ingat para hindi siya magkaroon ng anumang problema, ngunit ito ay napakahirap.
Ang aklat na kanyang binabasa ay may pinamagatang The Order of the Three Empires. Ang kaharian ng Thormia ay napakahirap ng maintindihan. Paano pa niya maiintindihan ang lahat ng ito? Kailangan daw ba niyang sauluhin ang lahat ng ito? Naisip ni Shirene na hindi kailangan lamang niyang maunawaan ang bawat linya, upang anumang oras ay maalala niya ito sa kanyang memorya. Habang nagbabasa ay nakaramdam na siya ng antok dahil sa pagod. Biglang dumating si Temuran at sa hindi sinasadyang pagkakataon ay naabutan na siya nitong natutulog. Kinuha ni Temuran ang binabasang aklat ni Shirene, at nang tingnan niya ito ay nasabi nito sa kanyang isip na si Shirene ay isang walang kwenta para magbasa ng ganoong aklat. Sa tingin daw ba ni Shirene ay siya ay magiging matagumpay nang dahil sa kanyang pag-aaral, naisip din niyang pagbawalan si Shirene na pumasok dito sa loob kapag tapos na ang oras ng trabaho, para lamang magbasa ng mga ganoong uri ng aklat. Isa lamang siyang bata na napakalaki ang pangarap, naglakad na palabas ng aklatan si Temuran. 3 taon na ang nakalipas, simula nang magtrabaho si Shirene sa aklatan ng Ogent family. Lumapit ang isang tagapagsilbi kay Shirene na may hawak na isang aklat. Nagtanong ito kay Shirene kung ito daw bang aklat na hawak niya ay naihiwalay na niya. Oo, maaari mo na itong dalhin, sagot ni Shirene dito. Si Shirene ay unti-unti nang nasasanay sa paghihiwalay ng mga aklat. Nalaman din niya ang ilang mga impormasyon sa tulong ng iba pang tagapagsilbi. Hihiramin ko sana ang aklat na ito, sabi nito kay Shirene. Ang ikalawang young master ba uli ang humihiram ng aklat na iyan, tama ba? Tanong ni Shirene sa tagapagsilbi. Pero, hindi pa niya naiibalik ang mga aklat na hiniram niya nung nakaraan. Magiging problema, kapag nawala ang mga aklat na iyon, dagdag pa ni Shirene. Naisip ko din iyan, tinanong ko na sa kanya ang tungkol sa mga aklat. Pero ang sabi niya, ay siya na daw mismo ang magbabalik ng mga aklat dito, sabi naman ng tagapagsilbi kay Shirene. Sa totoo lang, ang mga maharlika ay hindi nababahala kung ang mga aklat ay nawawala o hindi. Tayo lamang mga tagapagsilbi ang nag-aalala. Dagdag pa nito. Ang pinaka-nakakagulat na katotohanan sa lahat, ay ang mga maharlika ay walang pakialam, kung ang mga aklat ay mawala. Naisip ni Shirene, malamang na wala talagang mahahalagang aklat sa aklatang ito. Ngunit hindi maaaring ipaalam sa sinuman, na nasabi ko ang isang bagay na tulad nito. Pero hindi ibig sabihin nito ay malayo na ako sa panganib. Aalis na ako, pagbutihin mo ang trabaho mo. Pagpapaalam ng tagapagsilbi kay Shirene. Ang kapabayaan ng mga maharlika ay posible lamang dahil sa katapatan ng mga ordinaryong tao. Inilalagay ng mga ordinaryong tao ang kanilang buhay sa mga bagay na hindi man lamang maalala ng mga maharlika. Gagawin nila ang lahat para masiguro na walang mangyayaring pagkakamali. Kaya mas mabuting manahimik na lamang, ang nasambit ni Shirene. Biglang bumukas ang pinto, at biglang may pumasok na isang lalaki at sumisigaw. Sumpain, sumpain ang matandang lalaki na iyon. Nagulat si Shirene, at nasambit niya, anong nangyayari? Sabi naman ng lalaking pumasok, bawal na bang humingi ng pahinga sa araw na ito? Ang lalaking ito ay may kulay asul na buhok. Ito pala ay ang pinakabatang anak ng Ogent Headmaster, siya ay si Ryan Ogent. Ryan, ang lakas ng loob mong tumakbo, kapag nahuli kita, mapapatakbo ka pa ng mas malayo kesa dito, sigaw ng lalaking humahabol kay Ryan. Tumakbo si Ryan palapit kay Shirene, paglapit niya kay Shirene sinabi niya dito na huwag daw nitong sasabihin na nandito siya. Nagtago si Ryan sa ilalim ng istente, alam kong nagtatago ka dito, sigaw ng lalaking humahabol kay Ryan. Ikaw, nagpunta ba rito yung lalaking maliit at may kulay asul na buhok? Tanong nito kay Shirene. Sabi ni Shirene sa isip niya, kung maliit daw si Ryan, ay ano pa daw kaya siya sa paningin ng lalaking kaharap niya. Sa tingin ko po, ay siya ang pinakabatang anak ng headmaster, sabi ni Shirene sa lalaki. Mawalang galang na po, pwede ko po bang malaman kung sino ka? Ako ang swordmaster, ako ang guro, nabubugbog sa maliit at bastos na iyon.
Mas makakabuti na itigil mo na ang panggugulo sa akin, at sabihin mo sa akin kung nasaan siya, kung ayaw mong ikaw ang unang mabugbog. Sige. Siya ay nagtatago sa ilalim ng istante, itinuro ni Shiranae si Ryan sa lalaki. Hoy! Baliw ka ba? Gusto mo bang mamatay? Sabi ni Ryan kay Shiranae. Guro, mali ang iyong pagkakaintindi, sabi ni Ryan sa kanyang guro. Anong mali? Sabi ng guro kay Ryan, hinawakan nito sa paa si Ryan at hinila ito palabas. Sumunod ka sa aking bastos ka, galit na sabi ng guro kay Ryan. Magbabayad ka. Sabi naman ni Ryan kay Shiranae, mas mataas ang posisyon ng guro kesa sa family head, kaya siya ang sinunod ko, sabi ni Shiranae. Makalipas ang isang buwan, ang pagbabasa ng isang aklat ay umabot ng 20 araw. Gayunpaman, pagkatapos na lubos maunawaan ang unang aklat, nakapagbasa si Shiranae ng kabuoang 82 aklat sa loob ng 4 na buwan. Ito ay tulad ng inaasahan ko, mahirap lang ang simula. Halos lahat ng mga aklat ay walang pinagkaiba, ngayon na nakapagbasa na ako ng halos 200 aklat, ang natitirang 650 aklat ay madali nang basahin para sa akin, ang nasambit ni Shiranae sa kanyang isip. Habang binabasa ni Shiranae ang mga aklat ng kasaysayan, nagsimula siyang magduda. Ang pag-aaral daw ba kaya ng kasaysayan ngayon ang kinakailangan? Habang pinag-aaralan daw niya ang mga proseso ng Salamanca noon, siya ay naging sigurado na ang kanyang mga ginawang desisyon ay tama. Kung ang mga iskolar ay nag-aaral ng teorya, ang mga salamangkero naman ang nagdadala ng mga teorya sa katotohanan. Sa makatuwid, ang isang iskolar at ang isang salamangkero ay pareho lamang. Gayunpaman, hindi lahat ng iskolar ay salamangkero, dahil hindi sila makakapasok sa sensitibong estado ng pag-iisip na tinatawag na spirit zone. Sa makatuwid, kapag nasa spirit zone si Shiranae, at gagamit siya ng napakaraming impormasyon, maaari siyang maging isang tunay na salamangkero. Biglang bumukas ang pinto, at nagsisisigaw si Ryan na pumasok, "Hoy, anak ng walang hiya. Tiniis ko ang impyerno, para lang mahintay ang araw na ito." Inisip ni Shiranae na porsigidong-porsigido si Ryan na mapuntahan siya. "Pumunta ka ba dito para lang doon?" tanong ni Shiranae kay Ryan. Sumagot naman si Ryan, "Hindi ba halata, hindi mo alam ang mga pagsubok na pinagdaanan ko, umakyat baba ako sa mga bangin ng hindi mabilang na beses. Sa tuwing mauubos ang lakas ng aking mga kamay, at akala ko ay mamamatay na ako, tiniis ko lahat para ako ay makapaghiganti." Sinabi ni Shiranae sa kanyang isip na, mas masahol pa pala ito kesa sa kanyang iniisip, at ang galit nito ay umabot na sa sukdulan. "Hindi ka ba magsasalita? Sa tingin mo ba ay ginagawa ko ito dahil nahirapan ako?" tanong ni Ryan kay Shiranae. "Humingi ako sa iyo ng pabor at pinagkatiwalaan kita, pero isinumbong mo pa din ako. Pag nakakakita ako ng duwag na katulad mo, pakiramdam ko ay magkakasakit ako," sabi pa ni Ryan kay Shiranae. "Nagsabi lang naman ako ng totoo," sagot ni Shiranae kay Ryan. "Huwag mong subukan na sabihin na ikaw ang nasa tama. Dapat sinabi mo noon na hindi mo pakikinggan ang hiling ko sa iyo," galit na sabi ni Ryan kay Shiranae. At sa isip ni Shiranae, nasabi niya na ang mga matataas na tao ay mahilig mga tuwiran sa tuwing hihingi ng pabor. "Anong dapat kong gawin?" tanong ni Shiranae kay Ryan. At sa isip naman ni Ryan, sa tingin pa lang niya ay maaari na niyang ipahiwatig na si Shiranae ay isang tagapagsilbi lamang ng kanyang pamilya, pero bakit kalmado pa din ang kilos ni Shiranae at hindi ito natatakot sa kanya? "Tingnan natin. Minamaliit mo ba ako?" tanong ni Ryan kay Shiranae. "Sumunod ka sa akin, at ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako," dagdag pa nito. Dinala ni Ryan si Shiranae sa lugar kung saan siya ay nag-eensayo. Naisip ni Shiranae na may balak yata si Ryan na bugbugin siya hanggang sa mawala ang galit nito. Tatanggapin na lang daw niya ang mga suntok na ibabato sa kanya ni Ryan, mas mabuti na iyon kesa naman sa siya ay mamatay. At naisip din niya na hindi niya kayang itapon ang pagkakataon,
na itinaya ng kanyang mga magulang ang kanilang buhay para sa kanya. Kumuha si Ryan ng mga espadang kahoy, nagulat si Shireenei dahil inihagis sa kanya ni Ryan ang isang espada sa kanya. Maglaban tayo, hindi ako duwag na katulad mo, paghahamon ni Ryan kay Shireenei. Ako ay magiging isa sa mga pinakamagaling na swordsman sa buong mundo balang araw. Magbabayad ka sa pagpapahamak mo sa akin, sabi ni Ryan kay Shireenei. Ano bang sinasabi mo? Paano ako naging duwag? Dahil isa kang tagapaglingkod ng Ogent family, hindi ba dapat ay protektahan mo ang alinman sa mga miyembro ng pamilyang ito? Isinumbong mo ako sa aking guro dahil lamang natatakot kang mabugbog nito. May isang taong nangangailangan ng tulong mo, pero hindi mo ito tinulungan. Napansin ni Shireenei na nagbago ang kulay ng mga mata ni Ryan. Kahit pagaano ako binabalewala ng pamilya ko, hindi ako papayag na kotsain lamang ng isang katulad mo. Simulan na natin, papayagan kitang lumapit sa akin ng 3 beses bago ako magsimula, sabi ni Ryan. Naisip ni Shireenei na matibay ang espadang kahoy, kapag daw siya ay nabalian ng buto, kailangan na daw niya umuwi ng kanilang bahay, ano daw kaya ang dapat niyang gawin? Naisip din niya na ang kanyang tanging dapat gawin ay labanan ito, dahil meron naman siyang 3 pagkakataon. Sa unang pagkakataon ay sumugod na si Shireenei gamit ang hawak niyang espada, pero mabilis itong nasalag ni Ryan gamit din ang espadang hawak nito. Naisip ni Shireenei na napakalakas ni Ryan, sumugod muli si Shireenei sa pangalawang pagkakataon, at nasalag muli ito ni Ryan. Pagkatapos masalag ni Ryan ang espada ni Shireenei, nagtanong ito kay Shireenei, kung nakahawak na daw ba ito ng espada noon. Naisip ni Shireenei na isang pagkakataon na lamang ang meron siya. At sa pagkakataon na ito naisip niyang gamitin ang Spirit Zone, dahil wala na siyang ibang pagpipilian pa. Anong klaseng tindig yan? Tanong ni Ryan kay Shireenei. At nagsimula na ulit sumugod si Shireenei sa pangatlong pagkakataon. Pero matagumpay na nasalag pa din ito ni Ryan. Ako naman, sabi ni Ryan kay Shireenei. Pero ang espadang hawak nila ay unti-unting nawasak. Napatahimik si Ryan habang tinitingnan ang nawasak na espada. Nagulat si Shireenei dahil gumana ang ginawa niya. Sa unang pagsugod naramdaman lamang ni Ryan ang kahoy na espada sa kanyang kamay. Sa pangalawang pagsugod ni Shireenei, kinalkulan niya ang oras ng kanyang pagsugod sa kanyang kalaban. Sa pangatlo at huling pagsugod, nagawa ni Shireenei na atakihin at sirain ang kahoy na espada. Nang mga oras na iyon, nakaramdam si Shireenei ng saya, dahil nagamit niya ang kanyang ginawang pagsasanay noon ng higit 3 taon sa laban nila ni Ryan. Pagkatapos ay nagtanong si Ryan kay Shireenei kung saan daw ba ito natuto ng pamamaraan ng paggamit ng espada. Sinabi ni Shireenei na hindi pamamaraan ng paggamit ng espada ang ginawa niya, kundi isang Thunder Strike ang ginawa niya. Nagtaka si Ryan sa sinabi ni Shireenei, ang aking ama ay nagtatrabaho sa bundok, at sumasama ako sa aking ama magputol ng mga kahoy sa bundok. Pero ang aking pangangatawan ay masyadong mahina para magputol ng mga kahoy. Ito ang pamamaraan na aking natutunan para makatulong sa kakulangan ng aking pangangatawan. At ang pamamaraan na ito ay tinatawag na Thunder Strike. Nang marinig ang paliwanag ni Shireenei, naisip ni Ryan na natuto lamang si Shireenei para magawa iyon ng dahil lamang sa pagpuputol ng mga kahoy. Naisip din niya na siya ay nagsanay ng paggamit ng espada sa loob ng 15 taon. At ayon pa sa kanya, ang Thunder Strike ay hindi isang kasanayang matututunan lamang sa pagpuputol ng mga kahoy. Binalikan ni Ryan ang kanyang nakaraan, ng mga oras na iyon, ang kanyang nakakatandang kapatid na si Rai Ogent, ay natalo siya sa isang labanan gamit ang espada. Pinuri ng guro si Rai dahil, ito ay 12 taong gulang pa lamang pero alam na nito ang pamamaraan ng paggamit ng espada ng Ogent family. At sinabi pa ng kanilang guro na wala na daw itong dapat pang ituro kay Rai dahil lubos na ang kasanayan nito sa paggamit ng espada. Pinuri ng kanyang ama si Rai dahil dito, at sinabi pa nito na kailangan daw nilang magdiwang sa pamamagitan ng isang piging. Umiyak si Ryan dahil natalo siya ng kanyang kapatid,
at naisip niya na bakit hindi niya mahigitan ang kanyang kapatid. Sa mga oras na iyon, nakikita ni Ryan ang pagkakapareho ng kanyang kapatid at ni Shireenay. Sumigaw si Ryan at sinabing hindi niya matatanggap ang nangyari. "Young Master, nasaktan ba kita?" tanong ni Shireenay kay Ryan. "Tumahimik ka." Pagsasaway ni Ryan kay Shireenay, kumuha si Ryan ng isang tunay na espada. At inihagis niya ito kay Shireenay at nagulat naman si Shireenay dahil dito. "Dahil ang espada natin ay parehas ng nasira, hindi ibig sabihin nito ay tapos na ang laban. Kapag natuto kang humawak at gumamit ng espada, tutratuhin na kita ng maayos. Isang buwan mula ngayon, maglalaban muli tayo dito, gamit ang tunay na espada." Habang hawak ni Shireenay ang espada, medyo natatakot siya, dahil nararamdaman niya na kapag ginamit niya ang totoong espada, ay hindi na siya makakaligtas. "Young Master, pwede mo bang pag-isipan ito? Hindi pa ako natutong humawak ng espada sa tanang buhay ko." Pagmamakaawa ni Shireenay kay Ryan. "Kaya nga binibigyan pa kita ng oras para mag-ensayo. Kung ikaw ay may sapat na talino upang matutunan ang paggamit ng espada habang nagpuputol ng mga kahoy, kakayanin mo ito kahit papaano. Huwag mong isipin na tumakas," sabi ni Ryan kay Shireenay. "Malalampasan kita kahit papaano," sagot naman ni Shireenay kay Ryan. Kinabukasan, iniisip ni Shireenay ang nangyari nitong nakaraang araw, at medyo naguguluhan siya sa kanyang sitwasyon. Ang Ogent family ay may katangian ng itim at asul na buhok na naipasa sa mga henerasyon. Ang head of the family na si Bishop Ogent na may itim na buhok, ay merong 3 anak na lalaki at isang anak na babae. Ang kanyang panganay na anak na lalaki na may itim na buhok ay isang level 6 swordsman. Ang panganay na anak na babae naman ay may kulay asul na buhok. Nagpapakita din ito ng isang kahanga-hangang talento. Ngunit mas pinili nitong sundan ang landas ng musika kesa sa espada. Aktibo siya bilang isang pianista ng kanyang pamilya. Ang pangalawang anak na lalaki naman na may itim na buhok ay si Rai Ogent, at ito ay isang henyo. Ngunit hindi katulad ng kanyang mga kapatid na lalaki, si Ryan ay hindi nagpapakita ng anumang mahusay na talento. At ayon sa isang tagapagsilbi ng Ogent family, kumuha ang mga ito ng isang kahanga-hangang guro para kay Ryan. Ngunit si Ryan ay itinuturing pa din na walang talento, at ito ay alam ng lahat. Nang mga oras na iyon, iniisip ni Shireenay na napakawalang kwenta ang kanyang ginawa. "Dapat ay hinayaan ko na lamang siyang suntukin ako. Nasaktan ko ang isang taong laging ikinukumpara sa kanyang mga kapatid," sabi ni Shireenay. Hindi napigilan ni Shireenay na tumulo ang kanyang mga luha. At inakala niya na ang lahat ng mga maharlika ay namumukod tangi. At naisip niya na kung hindi dahil sa mga aklat, ay walang dahilan para siya ay mamatay. At kung siya man ay mamamatay, ang kanyang mga magulang ay. "Wala akong oras para mag-isip ng ganito," pagpuputol niya sa kanyang mga iniisip. Ang kanyang dapat isipin ay siya ay magiging isang salamangkero. Dahil siya ay nakatira sa bundok, may tiwala siya sa kanyang sarili. Kapag natutunan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, magagawa niyang makaligtas. Kailangan niya gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kabilang banda, si Ryan ay nagsasanay, ng mga oras na iyon, nagsasanay siya sa pamamagitan ng pagtakbo. Sinabi ng kanyang guro na umabot na sa 100 laps ang kanyang natakbo. At nagawa na nitong malampasan ang kanyang huling record sa pagtakbo. "Anong nangyari? Hindi ako makapaniwalang masigasig ka sa iyong pagsasanay ngayon," sabi ng guro kay Ryan. "Ano bang klaseng pagsasanay itong ginagawa ko?" tanong ni Ryan sa kanyang guro. Gulat na gulat naman ang kanyang guro sa kanyang mga sinabi. "Nakatayo pa din ako, gamit ang sarili kong mga paa. Wala na bang mas malupit pa dito?" tanong muli ni Ryan sa kanyang guro. "Parang may kakaibang nangyayari," sabi ng guro kay Ryan. "Hindi naman sa ganon," sagot muli ni Ryan sa kanyang guro. Naisip ng guro na, si Ray na naman daw ba kaya ang dahilan? Natuto na naman daw ba kaya si Ray ng bagong pamamaraan?
Pero nailabas na ni Rai ang lahat ng kanyang skema. Sige. Pero kapag ikaw ay namatay, hindi ko ito pananagutan, sabi ng guro kay Ryan. Siyempre naman, sabi naman ni Ryan sa kanyang guro. Ang skema ay isang mental na estruktura at isang eskematikong katawan ng isang tao. Kung ang isang salamangkero ay may spirit zone, ang isang swordsman naman ay may skema. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang larawan ng kanilang sariling katawan. Ngunit nagagawa ng skema na maipakita ito sa sukdulan. At ayon sa mga taong nagtataglay nito, ang skema ay sinasabing ganap nilang nauunawaan ang kanilang sariling katawan. At nagagamit nila ang bawat loob na parte ng kanilang katawan. Ito ay naaayon sa aklat na binasa ni Shirane, at naisip ni Shirane na ang skema ay ang eksaktong kabaliktaran ng spirit zone. At pwede daw ba kaya niya itong subukan? Una, ay sinubukan niyang maramdaman ang kanyang sarili. At naapakadali lamang nito para sa kanya, sa spirit zone, kailangan niyang mabura ang kanyang sarili. Ngunit sa skema, kailangan niya makapasok sa kailalimang punto ng kanyang katawan. Naisip ni Shirane, na kapag nagawa niya ito, siya ay magiging mahusay sa paggamit nito. Ngunit ang kanyang pagsisikap na makamit ang skema, na kabaliktaran ng spirit zone ay hindi epektibo. Ang babae kaya na nagngangalang Amy na nakilala ko noon 3 taon na ang nakakalipas ay gumagamit ng skema. Ang nasambit ni Shirane. Hindi ko lubos maisip na magagawa niya iyon sa kanyang murang edad. Kahanga-hanga, dagdag pa ni Shirane, naisip ni Shirane na mas mabuti kung may mga bago siyang matututunan sa paggamit ng espada gamit ang kanyang spirit zone. Naisip din niyang gawin ang paggalaw sa 8 direksyon. At ang una niyang ginawa ay ang paggalaw paibaba, sa kabilang banda. Si Ryan ay nag-eensayo gamit ang kanyang espada. Nang mga oras na iyon, binalaan ng kanyang guro si Ryan na kung magpapatuloy daw ito sa kanyang ginagawa ay maaaring masira ang kanyang mga kalamnan. Pero hindi ito nakinig sa kanyang guro at sinabing hindi pa naman nasisira ang kanyang mga kalamnan. At sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, sinabi ni Ryan na bakit daw hindi pa kaya sumusuko ang kanyang mga braso. Nag-aalala ang kanyang guro sa kanya, biglang huminto at sumigaw si Ryan. Bakit hindi ako makagamit ng skema? Nang susubukan pa sana muli ni Ryan na igalaw ang kanyang espada, pinigilan ito ng kanyang guro. Tama na Ryan, sapat na ito para ngayong araw, sabi ng guro kay Ryan. Sumang-ayon naman si Ryan sa kanyang guro, at ibinagsak ang hawak niyang espada sa lupa. Agad silang huminto sa pag-insayo at nagpahinga. Ano ang iniisip mo? Tanong ng guro kay Ryan. Masakit ang aking mga braso na parang impyerno, sagot ni Ryan sa kanyang guro. Alam mo ba Ryan, hindi ko kailanman naisulat sa aking talaan na mayroon kang talento. Wala pa ba, kaya nga nagsasanay ako ng ganito kahirap, sabi ni Ryan sa kanyang guro. Sa tingin ko ay kahanga-hanga ang ginawa mo. Naisip mo na ba ang ginawa mong kahanga-hanga noon? Tanong ng guro kay Ryan. Hindi ko alam. Ang alam ko lamang ay ang mga nagawa kong hindi mabuti, sagot ni Ryan dito. Kaya hindi ka isang henyo, sabi pa ng guro, tumigil ka. Alam ko naman iyon, sabi muli ni Ryan. Alam ng mga henyo ang kanilang galing, at kung ano ang kaya nilang gawin. Kaya naman ang mga pagsisikap na ginagawa ng mga henyo ay ginagawa nila ng may 100% para sila ay maging matagumpay. Ang pagsusumikap ba ay ginagawa para makuha ang mga bagay na hindi nagagawa. Ang apoy ay darating upang hamunin sa isang bagay na hindi ito magaling. At ang paraan upang hamunin ang isang bagay na hindi sila magaling ay tinatawag na kaaway ng mga henyo, paliwanag ng guro kay Ryan. Tumungo si Ryan at sinabing, ang tinatawag na kaaway ng henyo ang pinakamagandang papuri na kanyang natanggap, tama, kung ito ay isang talento na hindi ko nakuha sa simula, kailangan ko lamang magsanay hanggang kamatayan para makamit ito, may pagsusumikap na sabi ni Ryan sa kanyang sarili. At sisiguraduhin kong mananalo ako, dagdag pa nito.